Sa atin pong mga pag-aaral na nakaraang mga pagkakataon, I claim no originality sa ating mga lessons. In fact, ito po ay halaw sa iba-ibang mga karunungan ng mga lingkod ng Diyos, past and present. Yung pong mga lesson natin pinag-uusapan na hinabi mula sa puso ng Panginoon at ng mga lingkod ng Diyos, nagsibing kalakasan sa akin at sa marami, and I'm sharing them to you. But allow me to say some personal comment, hindi bilang isang namumulitika or not being political, sa mga nakikita nating pangyayari sa ibang bansa, lalo na, at dito man din sa ating bayan, minsan, sa walang tigil na pagwelga, pagrarally, pagsira ng mga ari-arian, dungis sa dangal ng mga na ating kalikasan o sa mga bayani ng mga signs ng ating mga bayani or sa mismong naitalagang pamahalaan na sinisikap na sirain at pabagsakin ng iilang mga tao. At malungkot po mga kapatid, iyong ma-highlight pa ang mga di manong pinaglalaban nila ng mga ilang mga media. Meron tayong natidinig na Black Lives Matter. Tama po yun. Ganyan din po ang White Lives Matter. Brown Lives Matter. Yellow Lives Matter. Ibig sabihin, lahat po ng buhay ay mahalaga. Hindi lamang kung ang balat may kulay o walang kulay, lahat po ng buhay ay mahalaga. Buhay ng hayop, sabi nga ng Biblia, pag pinahalagan mo ang mahal mo ang hayop, ikay mabuting tao. Pinahalagan mo ang halaman, ang kalikasan, mabuti kang mamamayan. Ibig sabihin, ang buhay po ay mahalaga. Hindi lang po isang kulay, hindi lang dalawang kulay, hindi reliyon lang, hindi ang anumang bagay. Minsan na-highlight ang ilang mga paniniwala ng mga tao sa tulong na rin ng ibang mga elemento para paikutin at mag-insinuate ng karahasan sa paligid. Mga kapatid, mga kaibigan, God alone matters the most. Yung tao ho na kinukubabawan ng maling prinsipyo, pinangungunahan ng maling filosofiya, lalo na kung filosofiya hindi nalagay sa Biblia o hindi galing sa Biblia, ang tao po o ang grupo ng mga tao na pinangungunahan o binabalot ng pandaraya ng sanglibutan, wala akong pahalagahan yan kundi sarili ng pakinabang, ultimo sarili ng buhay, babaliwalay na lang. May paglaban lang ang kailang akala ay mabuti. Bakit to ganyan ang ating statement ngayong gabi? Sapagkat tinahangad po patuloy na yung lingkod na yung biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos sa langit, sa ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo ay kumalat sa buong mundo. Hindi yun posible, pero may hirap. Ikakalat po ito ng mga taong tunay na nakakilala kay Kristo. Mga taong na nung araw ay binalot ng kasalanan, inalipin ng pagkakasala, pero isang araw nagsisi ng kasalanan at kinilala si Kristo bilang tagapagligtas at hiniling nila na sila ay dali ni Kristo sa langit, iligtas sa impyerno, at baguhin sila habang sila sa lupa. Nakalulungkot to. Ang abusong ginagawa ng marami. Ang paninira ng mga tao sa ari-arian. Mula sa isang walang kwentang pagpatay sa isang tao na wala ng kalaban-laban, nag-spark ang kaguluhan sa isang bansa. Sinakyan ng mga abusado. Salamat na lang sa ilang mga tao na sila nagpahayag na kanang kalooban sa isang napakamapayapang pamamaraan. May mga taong dinaya ng ilang samahan na lihis sa katwiran. Anarot, inaabuso ng kanilang pagkababae, nilalapastang lang kanilang dangal, inyat nanatili sila sa ganong sariling mundo nila, ipinaglalaban di umano ang mga karapatan nila. Ang filosofiya na sumira sa kanilang pangalan at sa pamilya. Mga kaibigan, lahat ng buhay ay mahalaga.
Kaya ho tayo nagpapatuloy sa ganitong gawain sapagkat mahalaga po ang buhay. Huwag sayangin sa masamang bagay, huwag sayangin sa bisyo, huwag sayangin sa walang kapararakang ideolohiya. God alone matters the most. So if people will only be realizing the fact na kailangan niya ang Diyos higit sa lahat, na kung meron man siyang naisipaglaban at hindi ito nakikita, merong Diyos na pwede niyang lapitan o pwedeng tumulong sa kanya sa tulong ng mga nasa kapangyarihan. So, ang kabuhayan, ari-arian, buhay ng tao, mahalaga. If people will honor lives ng lahat ng uri ng tao, mayaman, mahirap, itim, pula, puti, dilaw man ang kulay ng balat ninyo, ang lahat ng tao po ay magkakaroon ng pagpapahayag ng kanilang kalooban sa isang mapayapang paraan. Hindi sa pagnanakaw, hindi sa paninira ng ari-arian, hindi sa pagsira ng mga building, hindi sa pagpatay ng buhay. If God alone matters the most, ang orientation ng mga taong yan ay puro kapayapaan. Ang sabi ni John Nisbo, losing your life is not the worst thing that can happen. The worst thing is to lose your reason for living. So ano ba talaga dahilan bakit ka nabubuhay? Pagka talaga wala ka ng dahilan na matino para mabuhay, lahat na lang ng filosofiya, kakaunin mo, lahat ng kalokohan, papatulan mo, hanggang sa ma-realize mo lang, either ikay nasa kulungan o nasa sementeryo. Pero sa bilang banda, maraming mga tao, mabubuting kalooban, maaayos ang pag-iisip, ang patuloy na binabalot ng lungkot at duda. And let me talk about John the Baptist. Sa isang pangyayaring ito sa kanyang buhay, while he was in prison, at his lowest point in his life, ang kanyang puso po ay binalot ng duda. It was sinking in despair. So from prison, hinilingin niya yung mga alagad niya na tumungo nga kayo kay Kristo. And then asked him, art thou he that should come, or do we look for another? Sa Matthew 11 verse 3. And we will know sa ating pag-uusap ngayong gabi at sa ating pag-uusap ngayong araw sa mga kaipanig ng mundo naroon, nawa ang kapayapaan ng Diyos at ang kanyang biyaya ay sumainyo. The background of John the Baptist, yung setting why he was asking na yung tanong na yon na kung merong pang darating, sabihin mo, ay kung wala na, malaman namin. And makikita niyo po mga kapatid, how the Lord dealt with this situation. Una po sa lahat, mga kaibigan, John was commended. Sa verse 7, it says, nagpasimula si Kristo na magsalita sa karamihan. Jesus Christ was talking to people tungkol kay John the Baptist. At alam natin lahat na si John the Baptist, okay, ang nagbautismo kay Kristo, siya po hindi malayong kaanak ni Kristo sa laman. So he was talking about John the Baptist. At ito po ang nais ko makita ninyo. Ano sinabi ni Kristo tungkol kay John the Baptist? Well, of course, he was evaluated. Tinanong na Kristo yung mga tao for the purpose of showing what kind of a person John the Baptist was. Ano sabi sa verse 7? Anong nilabas ninyo upang masdan sa ilang? Yung isang tambo na inuuga ng hangin? Pero ito gusto kong makita nyo muna sandali. John the Baptist was preaching madalas po sa Jordan River. Along those banks of Jordan River, andun po yung matataas na tambo o damo na pag humangin mula sa south, of course, mapanig ang mga damo sa north and vice versa. So, si Kristo po ay nagsasabi sa kanila, ang uri ba ng pangangaral ni John the Baptist ay mensahe batay sa kung ano ang sinasabi ng mga tao sa gawin yon. Ang uri ba ng pangangaral ni John the Baptist ay batay sa sinasabi kung ano yung uri ng tao o ano sinasabi ng tao doon sa panig na yon. So he was just simply asking them, anong klase ng pangangaral meron si John the Baptist? Ito ba ay nangangaral ng opinyon ng tao batay sa opinyon ng nakararami? Or he was just preaching
the gospel or preaching a message na nakakakiliti ng tenga? Alam niyo kung si Kristo po ay nabubuhay sa ngayon, sa laman, sa ating kapiling na he no doubt that he would have asked them, natinig niyo ba kung paano mangaral si John the Baptist? Kung anong klase pamumuhay meron siya? Kung anong klase mensahe meron siyang pinangangaral sa inyo? Siya ba yung tipo ng tao na kagaya ng ilang mga ministro, mga pastor, mga ngaral na natatapalan ng anumang bagay para sabihin ang gusto ng taong marinig? Of course, the people would say, no. When they heard John the Baptist, alam nila that John the Baptist was preaching straight in the eye and told them like it was. At hindi siya nagdadalawang isip sa mensaheng dala niya na sinasabi ng Bible. He was not a preacher that would preach what the people wanted to hear, but he was preaching the gospel or the message what people need to hear. Yun po ang talagang dapat sa aming mga mangaral. Ipangaral ang mga mensaheng dapat na marinig ng tao. Because that's what we need. Because that's what people need. Hindi yung dikta ng anumang bagay. Dapat maipangaral ng mga mananampalataya, maipahayag ng mga ngaral tulad natin na si Kristo lang ang tanging pag-asa ng kaluluwa. That Jesus is the only one who can satisfy your soul. He is God in the flesh. Nagkatuwang tao siya para mamatay sa Kalbaryo, magdusa para sa ating mga kasalanan, at siya nabuhay na muli after 3 days para pakita talaga na hindi siya kayang gapiin ng kamatayan. Ibig sabihin siya lang nagbayad nating sala. Again, it's not religion, it's having relationship with Jesus Christ. It's not church membership, but it's Christ alone. It's not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Nais ni Kristong dalhin ang tao sa langit. Nais ni Kristong dalhin ang tao doon sa kanyang tahanan sa langit. And you can do that. Mangyayari sa inyo yan kung si Kristo Jesus ay hihingan niyo ng tawad ngayon at sasampalatayan niyo sa inyong puso bilang Diyos at tagapagligtas. He will save you out of hell and will get you to heaven. Dadalhin ka niya sa langit. And Jesus asked them sa verse 8, datapat ano ang nilabas ninyo upang makita? Isang taong nararamta ng damit na masiselan? Narito ang nagsisipanamit ng masiselan ay nasa bahay ng hari. So Jesus was referring sa mga alalay ng hari during that time, whose luxurious, effeminate lifestyle typified yung soft raiment. Na yung mga ito na nagsusot ng mga seda, masiselang damit during that time, magaling magbola ng hari. Sila yung mga alalay ng hari, magaling manguto, napapaikot nila yung mga leader nila, na nakakakalit yung mga salita para sila yung mga bola. But Jesus was telling the people that John, hindi po siya ganun. So people will always hear during the time, the message, what they needed to hear, to people as they are, and the message kung ano sinabi ng Diyos. Ano sabi niya? Repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi na kasalanan. And then sa verse 9, sabi ng Matthew 11, datapat ano ang nilabas ninyo upang makita ang isang propeta? Sinasabi ko sa inyo, he is more than a prophet. Ano yung propeta po is a one who declared the message of God. Ang isang propeta po, tulad ng sinasabi ni Kristo, na si John the Baptist higit pa, na he was more than just a prophet. Sa verse 10, sinabi ni Kristo, for this is he of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. So John was more than a prophet. He was God's messenger. He was the one who prepared the way ni Kristo para mangaral. Siya nagpahayag na may darating na tagapagligtas, na mayroong darating na Messiah. Si John the Baptist hindi tulad ng iba na mga ngaral na sugar-coated ang mensahe. He was a man sent from God. Di siya tulad ng ilan na ang ipinoproklama ang sariling papuri na sinasabing sila na ang tagapagligtas. And yet people so gullible naniniwala sa ganung pandaraya.
he was evaluated na si Kristo ang kanyang ipinangangaral, hindi ang religion. He was telling the people, repent for the kingdom of God is at hand. And I'm telling you mga kaibigan, si Kristo Jesus, yung Diyos na nagkatawang tao, ay muling babalik. Sabi ng Bible, Titus 2:13, we are blessed hope, we're looking for that blessed hope for the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Si Kristo Jesus po, ang Diyos at tagapagligtas. So he was not only evaluated, John was exalted. Somehow, siya binigyan ng Diyos ng papuri. At maniwala ko kayo sa akin, kung merong nakakatuwang marinig, yung ikay mapuri na nakakataas sa iyo, lalong higit ko ikay mapuri ng Diyos. Isa po sa talatang paborito ko sa Bible sa Hebrews, sinabi niya ng Panginoong Diyos na nagaganak siya na tawaging siya'y Diyos ng bayang iyon. Sinabi ni Clarence McCarthy, if praise is to be measured by the lips which says it, then never was a man so praised as John the Baptist. No greater compliment, no greater tribute has ever been paid to a man than what Jesus said about John the Baptist. Ano po sabi sa verse 11? Verily, I say to you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Pero at sabi ni Solomon, Proverbs 27 verse 2, let another man praise thee, and not thine own mouth. So uyam, no? It's disgusting for a person to brag on themselves. Na wala nang magaling kundi siya, wala nang pinakasikat kundi siya, wala nang pinaka mainam kundi siya, walang alam kundi tayo. Para kay Solomon, purihin ka ng ibang tao, huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba, at huwag ng iyong sariling labi. So if we deserve any praise, let others do the praising, not ourselves. Yun ang sinasabi ni Solomon. At yun din ang patakaran ng Panginoon, of course. And yet, he reminds us that there are those who deserve to be commended. There are those who deserve to be honored, appreciated. And John the Baptist was one such person. In fact, nakita natin mga kapatid, he received the ultimate praise mula kay Kristo Jesus. Wala nang hihigit pang, o mas dadakila pa doon. Wala nang mas tataas pang uring commendation. Hindi kayang tapatan ng gawa sa papel na ginto o anuman, o gawa sa diamante. Salitang mula sa Panginoon, ang papuring ibinigay kay John the Baptist. Hindi siya itinataas, of course. Binibigyan na ni Kristo kung kanino narapat ang honor. Wala nang higit doon sa papuring binigay ng Panginoong Diyos. None. Some may brag on themselves, and others may seek the praises of men. At the end of the day, the only thing that matters is what the Lord thinks and what the Lord says sa atin. Only the praise we should desire, the praise that we should seek, is the praise of our Lord Jesus Christ. There was a story, isang Italian composer who produced his first opera sa Italy, and nagkaroon siya ng konsyerto, and after the concert, lahat ng tao ron ay tumayo, pumalakpak ng todo-todo, pinuri ang kanyang galing sa pagtugtog, and yet he was not somehow excited sa nakikitang palakpakan, nadadamang papuri ng mga tao, yet his eyes were on one chair. Nakatingin siya ron sa kanyang maestro. Because para sa kanya, kung anong sasabihin ng kanyang maestro, that would be enough. So John was commended. But secondly, John was confused. Sa Matthew 11, verse 2 hanggang 3, ito po sinabi, nang marinig nga ni Juan sa bilangguan, listen, ang mga gawa ni Kristo, nagpasugo siya sa pamamagitan niya ng kanyang mga alagad, sinabi sa kanya, ikaw ba ipaparito? O hihintay namin yung iba? Alam niyo, as we try to think sa tanong nitong si John, he was confused. I believe he was confused at this time. O may dating pa ba? Sabihin mo, kung wala na, edi malaman namin. Kung ikaw yun, edi okay na sa akin. He wasn't sure. Alam niyo, he was a discouraged man. When you look at this situation, malalaman natin na wala siya pinakaiba sa tao, sa tulad natin na nadi-discourage.
He wasn't in a penthouse, he was in prison. Wala siya sa maayos na lugar, he was in a rotten dungeon, dark, dumpy, dreary. Nagpuputik yung higaan niya ron at walang matinong pagkain. Parang pagkain ng baboy. Enough for a person to be depressed. Walang kasama, walang nagmamalasakit, at handa na siyang mamatay, na tanging dahilan is nangangaral siya ng ebanghelyo. When you think of John as a man na sanay sa malalawak na lugar, he was always in open spaces. Nangangaral siya patungkol sa paparating na tagapagligtas. You can imagine how discouraging para sa isang taong sanay sa mga maluluwag na lugar ang ilagay mo sa isang napakaliit na kulungan. Ayon sa isang magaling na tao, the Christian's chief occupational hazards are depression and discouragement. Paborito yan ng diablong ibigay sa atin. Paborito yan ang kaaway na bigyan puwang palagi yan sa ating buhay, yung ma-depress ka at ma-discourage ka. Alam ng diablo na pag-depress ang Kristiyano, alam ng diablo na kapag discourage ang mga Kristiyano, they will quit praying. They will quit reading the Bible. Alam ng diablo pa ikay medyo discouraged at medyo nalilito ka, you are confused. Alam ng diablo na you will quit witnessing and you will quit serving God. And while in prison, ang nakaka-discourage pa rito kay John the Baptist was the absence of his Lord. Alam niyo, tandaan niyo, ito si Kristo po during that time, he was in the area. He was around the area kung saan siya nakakulong. And no doubt, hinangad ni John the Baptist na madalaw malinsa ni Kristo. Of course, andun ka na eh. No? Pwede naman siya pumunta ron at dalawin ng kanyang pinsan o kamag-anak. O yung tao na nagbaptize sa kanya. But days pass. Not only wala siyang nakitang Kristo na dumalo sa kanya, ni wala man magagandang pananalita siya narinig at the moment. So nakapanghihina nga naman sa loob na nakakulong ka, nakakonfine ka ron, na bigay todo ka sa paggawa ng tama, bigay todo ka sa panindigan, sa pamumuhay na maayos, you live straight and right, and then you will be accused falsely. You will be demanded na nagkamali ka or inaakusan ka ng mga bagay na hindi mo ginawa. What's even worse, yung kawalang interes at kawalang pakialam ng Diyos sa tingin niya. Alam niya na yung pinagdadaanan natin ay ng Diyos, of course, ay mabibigat. In fact, alam na Diyos kung nasan ka ngayon. Alam na Diyos kung ano kalagayan mo ngayon. At madalas ang nakakasakit sa ating kalooban yung wala ka man lang madinig na salitang makapagbibigay encouragement sa iyo. It almost appears na parang walang pakialam si Kristo sa kanya. So he was discouraged. Secondly, he was doubting. Nagdududa siya. Andun yung inward struggle, deep down in his soul. So sabi niya, he sends his disciple and asked him, "Art thou he that should come, or do we look for another?" Nakaka-shock. The mighty, powerful, brave, belligerent John the Baptist, wavering in his faith. It only means he's a human being. We look up to people. Lumalakas tayo, tumitibay. But those people look up to God. So that's why we cannot afford to stay discouraged. We cannot afford to stay down. Then may mga tao nakatingin sa iyo. Na pagka bumigay ka, bibigay na rin sila. But here was John the Baptist, wavering in his faith. Nag-preach siya. He started with exclamation point. Repent, for the kingdom of God is at hand. He preached about the coming Messiah. Now, he almost ended up his life with a question mark. Sa Jordan River, there had been questions na naglalaro sa kanyang isipan. Pero during this time, of course, pero during the time that he was preaching, bago siya hinuli, walang duda that he was preaching that Christ is the Lamb of God. Pero sa jail, he was wondering if he truly was the Son of God. Again, sabi ni Oswald Sanders,
Even a man of granite can be a prey of torturing doubt. So dumarating ang panahon ng pinakamalalakas sa atin, igugupo ng pagdududa. Sana wag ho tayong makadamay ng iba. So don't stay discouraged. Don't stay disappointed. Dahil pag nagupo tayo ng ganitong mga bagay, igugupo din yung mga nakatingin sa atin. Bakit ba nagduda si John the Baptist? Tingnan po sa verse 2. He heard the works of Jesus. Gusto ko makita yung sandali yan, mga kapatid. In his mind, para sa kanya si Kristo was doing things hindi ayon sa gusto niyang makita. Ang paniwala kasi ni John the Baptist at lahat ng mga tao roon that the coming Messiah is coming to set up his kingdom. And that he came as a cleansing fire to uproot all evils during that time ng oppression. And from what John could see and hear, parang walang ginagawang effort si Kristo to set up the kingdom. Parang hindi ata nakalain sa kanya kaisipan yung ginagawa, inaakala niya dapat gawin ng isang Messiah. Inaakala niyang walang ginagawa si Kristo na gawin yung dapat niyang gawin. Di ba ganun lahat tayo? May mga pagkakataon na ito gusto natin mayroon, ito gusto natin makita, pero iba ginagawa ng Diyos as if He doesn't care. And we question God, why are you not answering my prayer? And we question Him, why do you promise and break your promise na sinabi mo, sasagutin mo ko, gagawin mo ito, pero hindi mo ginagawa? Or bakit hindi mo pinigil yung gantong problema? Ba't mo hinayaan yung gantong suliranin? And there are times when the methods of our Lord confuses us and leaves us perplexed. Alam niyo, sabi nga ng Bible, His thoughts are not your thoughts. And God knows what He is doing. Hindi niyo alam, hindi ko alam, but God knows what He's doing. John was commended, but he was also confused. Number 3, alam niyo, sa kagbutihan ng Diyos, He will not let us down forever. No. Finally, dumating po yung mga alagad ni Kristo, ni John the Baptist sa kanya, at sinabi nila yung salitang tugon ni Kristo sa kanyang tanong. And hindi na itinala masyado yung detalye, but no doubt, when he received the message from Jesus Christ, it brought healing to his troubled mind and heart. Finally, he was convinced. He was commended, he was confused, he was convinced. Paano siya nakumbinse? Paano siya nakaroon ng assurance na yung pinangangaral ng Kristo ngayon, na yung nasa paligid lang ng kulong ngayon was the Messiah? Of course, by the works na ginagawa ni Kristo. Matthew 11:4 and 5. Jesus answered, sinabi sa mga alagad, go, shew John again those things which you hear and see. The blind receive the sight, lame walk, the leper cleanse, the deaf hear, the dead are raised up, the poor have the gospel preached to them. You go back and tell him. Dali-dali silang nagpunta ron, ikinuwento kay John the Baptist. As if Jesus was saying to him, John, I'm working. Nakakita ang bulag, nakalakad ang mga pilay, luminis ang ketongin, binuhay ko mga patay, ang dukha ay nakarinig ng mabuting balita. Nagbago ang buhay ng mga tao. Naging tunay na Kristiyano, nawala ang vision nila. He was saying to John and to us, I'm working. Hindi ako nakatahimik sa isang sulok, I'm working. I'm doing my job. I may not be working the way you want me to, but I'm working. Let me share to you some personal item. Nag-lockdown, nag-first week, nag-2 weeks. Nag-aalala ko, walang activity sa church, walang nangyayari sa tingin ko. At lahat naka-freeze. Nakakabalita tayo ng mga gutom, hirap, sisimula na ang kagipitan sa paligid. Wala kayong magagawa. Of course, lahat tayo kapos. And then we started to pray. My wife and I, at ilang mga kasamahan ko, then God gave us the go signal to do something. And to make the long story short and good, ang FBC was able to minister to more than 50 pastors.
more than 1,000 kids, more than 500 families with food packs at iba pang mga item. Some medical, some item na at least nakapagpagaan sa kalambuhay. At alam po ng mga volunteers ng First Baptist Church at ng Jesus Christ Baptist Church ng Camarines, sila po ang talaga nakahalo. They were on the front lines. Why? The church is working. The ministry of God is working. And I want to assure you, God is working. Kumikilos siya, di man sa ating paraan, di man natin ma-sense, we may not see the way He works, but He is working. Hindi man maramdaman ng ilan sa mga kapatiran natin, pero I believe pastors, men of God are working hard sa ganitong panahon ng quarantine at sa pagharap natin sa bagong umaga. God is not sitting in the heavens and twiddling His fingers. No. God is at work. Salamat sa mga churches mula sa ibang bansa who are sending relief goods which we give away sa mga kapatiran. Because God is working. Marami nagmamalasakit. Marami kumikilos para sa kapakanan ng iba. So many people, countless Christians are selfless, thinking of what they could do, thinking of what they could serve. Hindi sila nag-iisip kung ano tatanggapin nila. No. What they're thinking was how to serve people. Ang plano ng Diyos, ang layunin ng Diyos are being brought to pass. So he was assured of God's work. And of course, he was assured of God's ways. Sa verse 6, mapalad ng sino mang di makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. And listen, it means, ito po yan, blessed is the one who does not get upset by the way I run my business. Sinasabi ng Diyos sa atin lahat, mapalad ka na hindi naman question ng aking ginagawa the way I do. Kundi niniwala ka lang that whatever I do, sinasabi ng Diyos sa atin, you will just submit and obey kung ano sasabihin ko sa iyo. Mga kapatid, God does things His way. Hindi sa ating paraan, hindi sa ating timetable, not on our term. God always do things His way, His term. So don't get upset kung di natin makita kinikilos ng Diyos ayon sa ating panahon at sa ating kagustuhan. I hope to God na lahat ng gusto natin ibigay niya. Lahat ng timetable natin masunod kagad para hindi ho ganun ng Diyos. God does not always do things the way we think or how we should see it, but happy is the person who does not get upset with the way God does His business. He has all the right to do His work, His way, His will. Kailangan tayong magpasakop sa Panginoon. Isaiah 55, verse 8, pamilyar na talata sa atin. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. So tayo, God may have been commended us, God may have allowed us to be confused, but at the end of the day, He will always convince us. We just need to submit to His will. Tulungan tayo ng Panginoon muli sa pagharap natin sa bagong umaga to do His will and let Him work according to His will, according to His way. God bless us all and give you peace. Stay safe. Maraming salamat po.